Iniskor ni Malik Monk ang 11 sa kanyang 22 puntos sa overtime, at binigyan ng pasa si Kevin Huerter para sa isang clutch 3-pointer, 32 segundo na lang ang natitirang oras. At ang Sacramento Kings ay sinira ang 20th anniversary ng debut game ni LeBron James sa mismong city na pinaglaruan nila ngayon, sa score na 132-127. Gumawa si De'Aaron Fox ng 37 puntos at 8 assists, umiskor siya ng 8 sa huling 6 na minuto sa regulation, matapos na bumalik sa laro mula sa natamo niyang ankle injury sa umpisa ng 4th quarter. Tinapos ni James ang laro na may 27 puntos, 15 rebounds at 8 assists sa loob ng 39 na minuto na paglalaro. Ang kanyang unang basket, 20 taon na ang nakararaan ay isang jumper, na siyang bumawas ng kalamangan ng Kings sa 7-6. Sa laro naman ngayon, ang unang basket ni James ay isang 3-pointer, upang gawing 7-6 ang talaan. Nag-ambag naman si Anthony Davis ng 30 puntos at 16 na rebounds para sa Lakers, na natambakan ng 15 puntos, bago nila tapusin ang 4th ng 9-2 run, para puwersahin ang overtime. Si Monk ay namintis ang siyam sa kanyang unang 13 tira, pero siya ay perpekto sa overtime, na ipasok niya ang lahat ng kanyang 4 na tira, kumonekta siya ng 2 tres, at sinelyuhan ang laban ng 2 free throws. Sa iba pang laban, umiskor si Steph Curry ng 24 na puntos at kumanaan ng 4 na 3-pointer sa crunch time. Nagdagdag naman si Klay Thompson ng 19 na puntos, para ihatid ang 106-95 na panalo sa Golden State Warriors, laban sa Houston Rockets. Ang Warriors ay umabante ng hanggang 16 na puntos, bago iyon simulan tapyasin ng pakonti-konti ng Rockets. Nakuha ng Houston ang 2 kalamangan, mula sa basket ni Jalen Green sa kalagitnaan ng 4th quarter, at doon na nagsimulang mag-take over si Curry. 4 na 3-pointers ang kanyang ginawa sa loob ng halos 2 minuto, para palakasin ang kanilang 15-2 run, na nagbigay ng 11 kalamangan sa Golden State, 3 minuto na lang ang natitirang oras. Ang Warriors ay nanalo sa kanilang 2 road games ngayon season, matapos na malaglag sa kanilang unang 8 sa road nung nakaraang season. Umiskor si Trae Young ng 20 puntos para pangunahan ang 8 players na may double digits, at ang Atlanta Hawks ay tinalo ang Milwaukee Bucks, 127-110. Nilimitahan ng Atlanta si Damian Lillard sa 6 na puntos. Si Lillard na umiskor ng 39 sa kanyang debut game sa Bucks, ay hindi man lang nakascore sa first half, at namintis ang kanyang 7 tira. Kabilang ang 4 na 3-pointer at nagbigay din siya ng 6 sa 9 na turnover ng Bucks. Nakuha naman niya ang kanyang unang puntos sa 3rd quarter, nang kumonekta siya ng 3-pointer. Tinapos niya ang laro na 2 of 6 sa field, at 2 of 8 from beyond the arc. Ang Milwaukee ay pangit ang naging simula, mintis ang 7 sa kanilang unang 8 tira, ang Atlanta ay abante, 31-25 pagkatapos ng first, matapos limitahan ng Bucks sa 38 shooting. Nakuha ng Hawks ang kanilang unang panalo ngayon season, na nakaiwas malaglag sa 0-3 start. Iniwanan nila ang Bucks sa second, at umabante sila ng 23 puntos, at 68-47 naman sa halftime. Ang Oklahoma City Thunder ay bata at talentado na koponan, na umuusbong ngayon sa liga. Pero sa kanilang laban kontra sa defending champion Denver Nuggets, ay ipinakita sa kanila na marami pa silang kakaining bigas bago sila makaabot sa kanilang antas. Gumawa si Nikola Jokic ng 28 puntos at 14 na rebounds, para tulungan ng Nuggets na ilampaso ang Thunder sa score na 128-95. Nagtala si Michael Porter ng 20 puntos at 9 na rebounds, at nagdagdag naman si Jamal Murray ng 19 na puntos at 8 assists para sa Nuggets, na kumonekta ng 60% sa field. Pinangunahan ng rookie na si Chet Holmgren ng Oklahoma City, nang gumawa siya ng 19 na puntos, habang ang kanilang superstar na si Shai Gilgeous-Alexander naman ay umiskor lang ng 7 puntos. Ang malakas na depensa ng Denver ay pinayagan lang ang OKC na kumonekta lang ng 1% sa field. Ang Oklahoma City ay sinimula ng kanilang season ng 2 sunod na road wins, at ang pagtalo sana sa Denver ay magbibigay ng mensahe sa lahat ng koponan sa liga. Pero sinigurado ni Jokic na hindi iyon mangyayari, ang 2-time MVP at Finals MVP ay dinumina agad ang first half,
nang umiskor siya ng 22 puntos, at ang abante ng Denver ay 18 puntos agad sa halftime.